Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Patuloy po ang ating pagdarasal sa lahat ng mga may sakit, lalo na po yung nasa kanilang mga tahanan at sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, mga overseas Filipino workers. Atin din po ipinagdadasal kayong lahat na naririto, lahat ng mga pilgrims and devotees, lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo, at yung mga nagpa-intensyon at nagpamisa ngayong oras na ito. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkalobong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon nga mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga ituturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa." Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagsawalang bahala habang ako'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit, mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang lahat po ay magsitayo. Salita mo, Kristo ang mahal, Espiritu ang buhay, nagtutulot buhay, sa naglalais makamtan, ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga yon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan na nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung inyo pong mapapansin ang structure ng misa, bukod sa yung pasimulang pagsasangalan ng Ama, tapos pagkatapos na ipagsisisi sa kasalanan, sa pagbasa, palagi pong mayroong unang pagbasa at mayroong ikalawang pagbasa. At nasa gitna ay salmong tugunan. Regularly. Ganun ang structure. At ang unang pagbasa ay palaging may kaugnayan doon sa ikalawang pagbasa. Yun po talaga ay sinadya upang ipakita yung tinatawag sa teolohiya na the unity of the Old and the New Testament. Yung sa pag-aaral ng banal na kasulatan, laging ine-emphasize o itinuturo na hindi magkahiwalay ang una, ang lumang tipan at ang banal na tipan. Ang tawag po sa pag-aaral ng banal na kasulatan is the old is the preparation of the new, and the new is the fulfillment of the old. At yun ang naririnig nating ipinapangaral ang ating Panginoong Jesus. Hindi sila magkahiwalay.
Hindi niya inabolish yung lumang tipan, kundi sa kanyang pagparito, finulfill niya yung prophecy, yung propesiya, at yung pag-aantay ng mga tao sa darating na Mesiyas. At yan ang kanyang ginawa. Siya ang katuparan ng pangako ng Diyos na magdadala ng manunubos at wala na tayong inaantay kasi nakarating na. Ang question nga lang ay, naniniwala ba tayo sa katotohanan na yan? Kaya napakahalaga ng pananampalataya. At ang pananampalatayang yan, in relation to the first reading, should be shared. Dapat maipasa yan. At ang bilin ng unang pagbasa ay ipasa ninyo sa inyong mga apo at inyong mga anak. Kaya nga ang tanong sa ating lahat na naririto ngayon at ang nakikinig sa atin ay, ito ba'y nagagawa natin? Nagagawa ba nating ituro ang ating pananampalataya sa ating mga mahal sa buhay, yung pinakamalapit sa atin? Natatandaan ko po nung maliit pa kami. Ang unang nagpakilala sa akin, at least sa aking karanasan, ng pananampalataya ay ang aking lola at lolo. Gabi-gabi at sa madaling araw, napapanood ko sila at nakikita ko na nananahimik, lalayo sa isang sulok at magdadasal ng rosaryo. At pagdating ng alas 6, magdadasal ng Angelus at kami naman ay mamano. Yung ganong kaisipan, yung ganong disposisyon ay without me knowing, dahan-dahan na palang nabubuo sa akin yung love for the faith. Ini-introduce na pala yung pananampalataya without telling me. Tapos sila din ang magsasama, kasama ng aking mga magulang, sa akin sa pagsimba naman. Every 24th of December, sama-sama kami napupunta sa Cathedral ng Lipa, kasi ako po'y taga-Lipa, para umattend ng Vigil Mass at humalik sa ninyo. Yun pala'y dahan-dahan na ng pagpapapasa ng pananampalataya ang ibig sabihin. Napakahalaga niyan. Baka na-overlook natin yung iniaata sa ating pagpapasa ng pananampalataya. At hindi lang pag sinabi nating pagpapasa ng pananampalataya yung pangangaral sa inyong mga anak at sa inyong mga mahal sa buhay. Pinakamahalagang aspeto ng pagpapasa ng pananampalataya na lagi nating ipinapalaala kapag may bibinyagan sa mga ninong at ninang at sa mga magulang ay yung aspeto ng halimbawa. Ang pinakamabisang pagpasa ay yung nakikita sa ating kabutihan. Kapag nakikita sa atin ang kagandahang asal, kapag nakita sa atin ang pangunawa, kapag nakita sa atin ang pagmamahal, kapag nakikita sa atin ang ating takot sa Diyos, mas madali na ipasa ang pananampalataya. At yan ay isang gawain natin bilang mga binyagan. Ngayong panahon ng Kwaresma, na ituturo nyo ba sa inyong mga anak at na ipapakita sa pamamagitan ng inyong halimbawa ang kahalagahan ng pananalangin? Nararamdaman ba nila ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng inyong pagsasakripisyo? Naunawaan ba nila kung bakit kayo lumiliban ng pagkain ng karne every Friday of Lenten season? Or bakit kayo nagpa-fast and abstain
Kapag ka Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo? O bakit kayo pumupunta sa simbahan tuwing linggo at nakikilahok sa mga pagdiriwang, lalo na kung Holy Week? Itong mga ganitong gawain, bagamat maaring sa atin ay given, ay napakahalagang maipasa natin. Gawain natin yan bilang binyagan. Gawain natin yan bilang mananampalataya upang matupad yung pinangako natin sa binyag, upang mangyari sa atin ang tunay na paglalakbay patungo kay Kristo, paglalakbay sa kabanalan. At huwag nating makakalimutan sa pagpapaunawa ng ating pananampalataya, sa magitan ng ating halimbawa, ay maipaliwanag ang kaugnayan ng lumang tipan at bagong tipan. Tatandaan natin na bukod sa ating halimbawa at pangangaral, magandang ma-orient din ang mga bata, ang inyong mga anak sa banal na kasulatan. Ipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong pag-aaral at pagbabasa ng banal na kasulatan ang kahalagahan ng pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Introduce Jesus not only through your example, which is very important, but also by teaching your children and grandchildren the importance and power of the Holy Scripture sa pamamagitan mismo ng inyong pagbabasa. Ngayong panahon ng Kwaresma, samahan natin ng pag-aaral ng banal na kasulatan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawanggawa. Simulan natin sa pasyon. Pag may pagkakataon tayong sumama sa krusada sa ating mga barangay, gawin natin sapagkat yun mismo ang isa sa mga konkretong pamamaraan kung paano natin ituturo at ipapakilala si Kristo sa ating mga mahal sa buhay. Tatandaan natin, hindi lamang siya bunga ng ating pananampalataya. Ang pagtuturo ay iniaata sa atin na gawain ng inang simbahan bilang mga binyagan. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan, at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayon ipinagdiriwang, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Isa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang nagandahan niya'y aking pagmamasdan. At ako'y humingi sa kanya ng patnubay. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinaako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon po ay taon ng hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay naanyayahan namin magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng hubileo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Sa ilang sandali po, isasagawa natin ang panalangin sa umaga. Bumili ka na lang isang timba, bibili ka na lang isang timba. Ito nagagawa. Marami yung bumili. Magandang umaga po. Ngayon po ay ika-26 ng Marso, ika-3 Miyerkules sa panahon ng Kwaresma. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon,
Huwag sanang maging matigas sa iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Sa pagdating ng bagong umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man, sinag ng araw, mula sa langit sa ati alay, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga, mayroong buhay, tulad sa Eden ng isilang. Ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak sapagkat sa iyo ako tumatawag. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Panginoon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na at wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kahapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti na dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Panginoon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kung mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sino mang Diyos, wala kang kawangis, sa iyong gawa ay walang makaparis. Ang lahat ng bansa sa iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, sa anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro sa akin, at yon ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoong Diyos, sa buo kong buhay, pupurihin kita magpakailanman, at iahayag ko ang kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas, di mo binayaang sa hukay masadlak. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adikain, ay labanan nakot, ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit, ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas, yamang naglilingkod sa iyo ng tapat. Pagtulong sa akin iyong patunayan, upang mapahiya ang aking kaaway. Kung makita nila yaong katibayan, na ako'y inaliw mo at tinulungan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. sa lahat ng lugar ang ginawa ko ay ibabalita at kikilalanin ng lahat ang aking kapangyarihan. Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Siyon. Sabi nila, parang apoy na hindi namamatay. Ang parusang igagawad ng Diyos, sino ang makatatagal sa init niyon? Ngunit maliligtas kayo kung ang sinasabi ninyo't ginagawa ay tama. Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para lilangin ang mahirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Huwag kayong makikiisa sa mga mamamatay tao o sa gumagawa ng kalikuan. Sa gayon, magiging ligtas kayo, parang nasa loob ng matibay na muog, hindi kayo mawawala ng pagkain at inumin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. Magdiwang tayo ng may galak sa harapan ng ating Panginoon at Hari. Umawit ng bagong awit at sa Panginoon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang Panginoon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog. At ang Panginoon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng Panginoon na ating Hari. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magdiwang tayo ng may galak sa harapan ng ating Panginoon at Hari. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa Kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 salin lahi. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa akin manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po ay magsitayo. Itong lahing masama at di tapat sa Diyos ay naghahanap ng tanda, ngunit walang makikitang tanda maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang Kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na Kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng Kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang Kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos, ang tagapagbigay ng kaligtasan, na nagtakdang ang sangkatauhan ay maging bagong sanlilikha
Sa Kanya, kung saan ang lahat ay magiging bago, buong pag-asang dumalangin sa Kanya. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Panginoon, ipinangako mo ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Panibaguhin mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu sa araw-araw, upang kami magalak sa iyong piling sa makalangit na Jerusalem magpakailanman. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Tulungan mo kaming makiisa sa iyo na gawing buhay sa iyong Espiritu ang daigdig na ito at itatag sa sandaigdigan ng isang lungsod ng katarungan, pag-ibig at kapayapaang totoo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Palayain mo kami mula sa lahat ng kapabayaan at katamaran at pagkalooban mo kami ng kasiyahan sa iyong mga pagpapalang alay. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Iadya mo kami sa lahat ng kasamaan at mula sa pagkalipin sa mga bagay na bumubulag sa amin sa kabutihan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto na Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, tunghayan mo at ang dalangin namin pakinggan. Inaakit mo kami sa pamamagitan ng iyong mga gawang kabutihan. Kami tulungan mo sa pagtutuwid sa mga luho ng aming katawan at ang diway mapanibagong tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong bahagi sa panalangin sa umaga. Maraming salamat.